Marami ka bang what ifs? What if? What if siya na pala? What if hindi pala talaga ako yung gusto niya? What if hanggang friends lang kami? What if hindi kami mag-work? What if ready na talaga ako pero natatakot lang ako? What if may mahal siyang iba? What if dumating sa point na kahit kami na pero mapagod siya? And what if hindi ko malamang perfect time na pala? Magiging kami pa rin ba? What if, what if, what if, what if? Oo, what if? Oh, mukhang marami ah. What if sumama ka dito? LCDM? Ano yun? Love, courtship, dating, and marriage conference. Sama ka para masagot lahat ng what ifs mo sa buhay.
lang po. Yan, okay na daw. And welcome back to Faith Talks, where faith in life matters. Ako si Kuya Enzo. At ako po si Kuya Jones. At ako po si Kuya Jeps. And welcome sa Faith Talks, where faith in life matters. Ayan, meron na daw. At syempre dahil meron na, binabati namin kayo ng isang pinagpalang Wednesday evening. Yan, blessed evening po. At syempre, nakita naman ng bawat isa yung ating trailer. Trailer! Movie ba yun? Trailer. At napakaganda nung production. Napakaganda Ng- ng voice over din. Ng cinematography. Cinematography. Like, alam ko ang gamit nila, like 6600 lang eh. Pero ganun katindi yung video, bro. Alam mo, mga gifted tong mga Hindi ko kabataan ata natin. inabutan yun. Ang inabutan ko na iPhone 13. Aba, teka nga muna. Kahapon ka ba pinanganak? Ayan. Ito. Isang pinagpalang evening po sa bawat isa. Siyempre, binabati natin ang ating pastor, ating pastoral. Good evening po sa inyo dyan. At siyempre, binabati ko si Ahaba, si Alessia, baby girl, at si Alfred. Ayan. Sorry, wala ako sa flow. Hindi. Isa pa, may gusto rin akong mga batiin. Nakikita ko sa aking newsfeed sa social media na patuloy ang ating mga gawain at yung ating paghayo sa labas ng mga kapatiran natin na nagfe-faith start. Alam mo mga kapatid, hindi madali eh. Kasi kailangan mo mag-prepare, kailangan mo lakasan loob mo, kailangan mo ipag-pray. Kaya saludo po kami sa mga nagpe-faith start. Pag in-upload nyo, huwag nyo kakalimutan gamitin ng hashtag Faith Talks, where faith in life matters. Faith Start. Faith Start. Faith Start, ayan. Binabati po natin ang bawat isa ng isang magandang gabi po sa ating 2 present 44. Hallelujah. Oh, 45 na sa akin. And counting yan, binabati natin ang bawat isa, bawat amplified natin. Kung nandyan kayo, bumati kayo ng Say It Loud Free doon sa ating comment section. At binabati din natin at syempre ating mga Kingsmen and Courageous Women na bukas ay meron silang collaboration. And binabati natin yung ating stewards at ayun na nga. Ayun na nga. Binabati natin itong mga stewards, itong mga kabataan na ito kasi paparating at malapit na ang ating love, courtship, dating, and marriage. Ano bang ginagawa at ano bang meron at ano bang dapat abangan sa LCDM Conference 2023? Yan, Kuya Enzo and Kuya Jet, we are so excited moving forward sa ating LCDM kasi talagang jump-pack talaga. Madami tayong matututunan dito. Ang ganda nga ng factor natin investment daw. Yes, investment talaga to. Correct. Future relationship. Kaya, what if mag-join ka? And what if magbayad ka ng entrance fee ngayon? Oo nga. What if mag-send ka na sa Gcash? What if ituring mo talaga ito bilang isang investment? or what if pagsama ka din? Yun na nga. Alam mo, ikaw kapatid, willing kang gumastos ng skin sa ML, o kaya sa ibang mga laro pa. Pero ito, 150 pesos lang. At kung kabataan ka, 80 pesos lang. Ayun. O, minus 1 milk tea lang sa buong buhay mo, di ba? Oo. Di na ako nagbi-milk tea ngayon eh. Oo, yun na nga eh. Sayang naman. Ako din eh. Bawal sa religion namin yun eh. Minsan, once a month, kanina nag-milk tea kami sa school. Uy, Kasi sale yung Big Brew. sana house. Yan, syempre, binabati din natin itong si Francis Rojas Gorosi na, no? Talagang ano siya, talagang active na active. Yung pamangkin ni Eric. Francis, pwede bang itagpunin dito yung mga pinsanan mo? Nandyan sa Sampiruhan. Oo, sa San Piruhan. At si Francis, magkikita kami ng bukas sa aming Bible study sa Ay, San oo. Piruhan. Namimiss Kasama ko ka na doon? pumunta sa Lagi Rojas silang- Residence. Kasama ka Lagi bukas? silang present. Sama ka. Why not? Ayan, binabati natin si Ken Bautista. Hi Ken, we miss you. At ang ganda ng voice-over talaga ni Ken. Oo, Ano? pang ano talaga yung boses ni Ken eh. Yan, Pang pelikula oo. eh. What if mag-work tayo? Ayan! Siyempre, Kuya Jet, sino-sino ba yung mga, Kuya Jam, sino-sino ba yung mga pwedeng sumama dito sa ating LCDM?
Ayan nga, Kuya Enzo and Kuya Jet, we are inviting everyone We who are? are. Yes, We Kuya are. Enzo. We are. We won't. Inimbitahan po namin ang bawat isa, ang bawat kabataan po at ang bawat mga young professionals. Meron tayong frame, Kuya Enzo, di ba? Yeah. At meron tayong caption. Diba? Sabi sa Yeah. caption natin, we are inviting. Nakita mo na ba yung profile picture ko? Nakita ko nga, ikaw nga yung sample. Ikaw yung kauna-unahang nagpalit. Siyempre. Kung patutulog ko nun eh. Ganun siya ako pag patutulog ko. Ganon? Nalito nga ako nung nag-chat ka eh. Akala ko, parang picture mo nung mga 2 years ago. Very fresh. Si Joshua. Si Joshua pa. Pugi-pugi na. Macho-macho pa. Joshua Garcia. So ano yung ano ba yung dapat nilang abangan sa LCDM? Kailangan nilang abangan, Kuya Enzo, yung mga bagay na matututunan nila patungkol sa love. Kasi itong February, ang dami na nating pinag-usapan patungkol sa love, courtship, dating, and marriage ngayong sa Fake Docs. Pero yung February 26 at exactly 1 p.m. hanggang 5 p.m., talagang 2 p.m. 2 p.m. pala. 2 p.m. Pag umaga pa, 1 p.m. Mas maganda, mas maaga. Mas Para maganda. para hindi nakikipagsiksikan sa registration. Oo, tama yun. Talagang, Kuya Enzo, kapanabik ang talagang mga speakers pa lang. Talagang well-experienced, graduate ng doctorate degree. Yo, Doctorate degree in waiting. Oo, sa pagiging single. malupit maghintay yun. Hindi ako yun, ha? Ay, hindi ba ikaw yan? Hindi ako yun, ha? Bakit hindi ikaw? Ha? Hindi rin ako yun. Bumagsak ka dun sa isang... Ay! pala eh. May back subject. May back subject. Kaya tinetake pa niya ngayon. Actually, nag-removal ako doon. Oo, nag-removal So, ako pumasa doon. ka na. Pasan na. Pasado na ako doon. Kailan ang graduation mo? Next year na! Joke lang po. Siyempre, binabati ko si Pastor. Hello po, Pastor. Hello po. Ayan, binabati natin si Tatay Romeo. Siya daw yung pang 44 viewer. Stay tuned, Papa Romy, Tatay Yan. Romy, dahil marami pong pwede ka rin matutunan dito. At saka, wait lang po, no? So, ayan, we do encourage you. Ate Ida, available na ba yung link natin? So, meron tayo ulit link last week. Ang ganda ng mga tanong natin. Kaya ano? nga. Kaya ngayon, malaya po ulit tayo. Malaya po ulit kayo na makakapagtanong dito sa ating Faith Talks ng mga bagay-bagay patungkol sa love, patungkol sa dating, at syempre ngayon sa marriage. Ano ba yung mga misconception kapag marriage? Dapat ba ang mag-asawa ay talagang totally hindi na pwede sa bahay ng mga magulang? Diba sabi ng Bible, kailangan bumukod? Yun. O pwede bang magpasakop muna doon sa bahay habang wala pang ipon? O dapat ba may ipon na muna bago mag-asawa? Yo. O Dapat ba may bahay at kotse na bago mag-asawa? Oo. Malalaman natin lahat ng yun. Oo, yun. At Kuya Enzo, Kuya Jet, this will be our last episode for our series this month. Kaya talagang abangan nyo po yan ngayong gabing ito. Kaya naman, mga kapatid, muli po, tag ko po kayo. Ayan. Ayan. Ulti ko po, pwede po kayo, malayang-malaya po kayo makakapagtanong. At, ayun, praise report. Nakita ko lang ulit. Alam nyo ba, Ano yun? na may isang friend, etong si Sister Shamir, Okay. na nakanood last Faith Talks. Okay. And then, isa siya sa mga nagtanong. At isa siya sa mga tanong na na-entertain natin. Okay. I will not tell anong tanong yon, anong situation yon. Pero, nakapunta siya kahapon ng revival at pupunta siya ulit ngayong Sunday. Ito yung joy ng ginagawa natin. Hindi lang tayong tatlo dito. Yung mga nasa likod, yung mga nag-share, yung mga nagtatag. Ito yung joy. Ito yung reward ng lahat ng ginagawa natin. Yung bang kahit na anong paos mo, sakit na nangalangalang mo kakasalita din sa Faith Talks, pero kahit isa na naliligtas, tanggal lahat ng pagod. Hallelujah. Talagang glory to God na even sa ating
online program, kumikilos talaga ang Panginoon Diyos. Alam niyo pa mga kapatid na dyan sa online natin. Lahat tayo meron kapaguran. Pero alam niyo po, nawawala yung pagod namin kapag nakikita namin active kayo dyan sa comment section. Kaya, Nakita namin na nag-i-invite kayo, nag-i-engage kayo, di ba? nagtatanong sila kahit, Nagtatanong kayo. ano ba yun, Oo. kahit anonymous, di ba? Oo. Nag-i-interact, Amen. nag-share. Kaya talagang sobrang appreciated natin. Kasi mamantakin mo yun, wala namang ginawa, tingin ko si Ate Shamir to, si Shamir, na kakaiba. Ang ginawa na lang, tinag niya or piniem niya, uy, nood ka, friend. Tapos itong friend, nanood, nakarinig ng word ni Lord. Eh, ang sabi ng word ni Lord, faith comes from hearing. And hearing the word of God. Hindi na naman tukol sa tawanan, itong pag-ibig na ito yung ating pinag-uusapan dito, but we illuminate na talagang ine-expose natin dito what is the truth of God's word in different topics. Amen. Kaya nga, isa rin sa napag-aralan natin sa revival kagabi, no? Yung tibay talagang nasa salita ng Panginoon. At syempre, pag nandun ang salita ng Panginoon, nandun ang pagkilos Yes. ng banal na spirito. Kaya kami po ay naniniwala ng Holy Spirit ang kumilos sa buhay ng friend ni Sister Shamir. At ito pa, Kuya Jobs, Kuya Jet, baka mamaya, meron ding ibang friend lang kayo, itong sa ating 50 viewers ngayong gabing ito, na alam ko hindi lang sila 50 kasi meron ditong pamilya, na kailangan lang ng tag, kailangan lang ng PM, kailangan lang naman siya, oy friend, nood ka. Oy friend, kailangan natin to kasi tungkol sa pagiging broken-hearted. Yan. Yan. Tsaka Kuya Enzo, Kuya Jet, eto nalaman ko sinabi ni Ate Joy. Sabi ni Ate Joy, alam mo ba, si Ate Shell, may Bible study na sa Japan. Bina-Bible study niya yung mga... sorry. Pero grabe, talagang iba yung Oo. despite na gano'n ka man kalayo o kalapit, pag kumilos ang Panginoon at dinedesire mo talaga na maihayag at ma-share si Christ. Tsaka mga kapatid, wag niyong papalampasin yung mga gawain natin. Huwag niyong papalabasin yung bawat pagkakataon na maihahayag at ma-share yung salita ng Diyos, yung gospel. Kasi bakit? This is kalakasan sa ating mga kahulugan. And also, this is how we need to live. Maraming naabot. Kaya nga sa Yan, diba? Ay, nawala daw ulit yung sound. Oo. Okay na ulit. Yan. Okay na? God. Hala, asa na ba ako sa sinasabi ko? Ano ba yung inyong huling nadinig doon na wala yung sounds? Yan. Kuya Joms. Praise God! Kaya naman Kuya Enzo and Kuya Jet, excited tayo para po sa ating huling pag-uusapan ngayong gabi. Kaya naman, brace yourselves mga kapatid. Huwag po kayong aalis dyan. If you have questions, available po ang ating pong link sa ating pong comment section. You could ask any question related to our topic tonight. Pwede na ba magtanong? Pwede na, Kuya Enzo. Kasi kanina pa merong umiikot sa isip ko eh. Yan. Sino yan? Ay, hindi sino. Ay, sorry. Tanong, na somehow, naranasan ko. Sabi ko kahapon kila Jo Marie, kila Ate Angel, sa mga circle of friends. Siya ba? Hindi, parang di ata. Hindi yung boses ko. So, sabi ko ganito, lahat ng bagay na nangyayari sa atin, nagkakalakip-lakip yan para sa ating ikabubuti, right? Right. Yung mga struggles sa ating pinagdaanan, kahit yung mga downfalls, ay ginagamit ng Lord. So, ako ay happy kasi marami na tayo. Tapos,
yung mga crushes ko, Kung trabaho ang pagkakaroon ng crush, mayaman ka na. mayaman na ako. ganun. Ano na ako nun? Millionaire. Millionaire lang? Ito naman. Billion. Yan. Pero ito, ang tanong. Dumating sa point na gusto ko nang magseryoso. Gusto ko nang, Lord, ililet ko na siya. Ililet ko na itong girl na ito. Sino doon? Hindi, maging general tayo. Yan. Gusto ko na siyang i-let go. Ang kaso, nung siya ay nilet go ko, pero alam mo, praying ako na balang araw maging tayo pa din sa dulo. Ganon. Meron pang tamang pag-let go. Kasi pwedeng ganito, halimbawa lang naman halimbawa lang naman. Ito, halimbawa lang naman. Okay, halimbawa. Malinaw. Halimbawa, MU tayo. Okay. MU tayo. Tapos, siguro meron ng conviction si Lord sa puso natin na na tama na yan. Bitawan mo na yan. I-let go mo na yan. Okay? Tapos, dahil ikaw, gusto mo sumunod, nag-let go ka. Ang kaso, paano pag halimbawa, meron pa rin kayong mga pa-chat-chat, meron pa rin kayong pa-text-text, gusto mo ba text ngayon? O kaya, meron pa kayong pasulat-sulat. Yeah. Ayan. Sweet. So, meron pang tamang pag-let go? O tama ba yun? Tama ba yun? Let go? Tama ba yung meron pang pasulat-sulat, pa-text-text, pa-chat-chat? Hindi, ito kasi, mga kabataan, sinashare ko sa inyo yung naging struggle ko talaga. O naging experience ko. Talaga, oh. Kasi ang dami ko nakakaka-chat dati. As in. Send to many ba? Hindi naman. pero Hindi sabay-sabay. Oh. hindi ganun. pero kasi syempre, meron kang crush, diba? Tapos i-chat mo yun kasi interested ka makilala siya eh. Ngayon, what if ganun? Meron bang tamang pag-let go? At dapat ba na magkaroon ng communication ang isang babae at isang lalaki? Dalawa yan. So, paano? Una mo na siguro, dapat ba na meron communication ang isang babae at isang lalaki? Lalo na meron silang feelings for each other. At pangalawa, kapag nandun na sila sa ganong status na they are having communication or siguro dahil sa communication nila, they are having mutual understanding, MU, magulong usapan, mukhang unggoy. Malabong usapan. Yan. Hello sa mga natin, sa mga strive natin dyan. Yan. MU. So, meron bang tamang pag-let go? Hindi, tingin ko, kung magbe-base tayo doon sa story na binigay ni Kuya Enzo, kung magbe-base tayo doon sa binitawan story ni Kuya Enzo, Sorry. Makarinig muna tayo ng isang encouragement and advices sa isa talaga naman, Kuya Enzo. Ito yung couple na every time na makikita ko pag halimbawa Wednesday or may meeting, talagang naka-couple shirt. Para kilala ko yan. Kilala mo na ako. Sige, introduce mo, Kuya Enzo. Siyempre, ang aking isa sa mga ninang, ang aking yan, syempre, ang ating minamahal at talagang isa sa mga inspirasyon sa pag-ibig, ang couple na Abuliso. Abuliso couple. Pasok. Pasok.
mga minamahal naming kabataan, narito kami upang magbigay sa inyo ng ilang paalala. Ayon sa unang Korinto, Kabanata 13, talatang 4 hanggang 7, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas. Hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Hindi sumusuko, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. Ang pag-ibig ay pagpasok sa isang relasyon, ay hindi isang laro. As a Christian, wala sa bokabularyo natin ang collect and collect, then select and dissect. Iwasan rin natin ang tinatawag na missionary dating, which is dating a non-believer in the hopes that you can convert him or her. Kasi kapag ganito ang naging pamantayan, ang relationship mo ay maaaring mag-end up sa disaster. Bilang mga kabataang mananampalataya, ayusin niyo muna ang inyong relasyon sa Panginoon. Sabi nga sa Awit, Kabanata 37, talatang 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong kakamtan. True love waits. Huwag magpadala sa bugso ng damdamin. Ang pamantayan ng ating pamumuhay, lalo na pagdating sa pag-ibig, ay ang salita ng Diyos. Manalangin at maging open sa iyong pastor or leader upang mapaalalahanan ka ng di maligaw. Kung di ka pa handang mag-asawa at magbayad ng mga iba't ibang bills, huwag ka munang makipag-date. Dapat maging dalisay ang iyong motibo pagdating sa pag-aasawa. Tandaan, marriage is a lifelong relationship. It is not only a commitment, but a covenant with God, no matter what happens. Muli, ako po si Brother Archie. At ako po si Teacher Jenna. Kami ang #MyDear na nagsasabing kay sarap mahalin, bunga ng dalangin. God bless us all! Faith Talks! Kay Kay sarap mahalin ang bunga ng dalangin. Ayan, sweet naman. Talagang no? Woo! Yan, ayusin muna ang relasyon sa Panginoon Amen. bago, unahin ang mga kilig-kilig. Yan. Salamat po sa ating mga si my dear. Ayan. Ayan, my dear. My dear. Ang Abolizo couple. Ikaw ba, Kuya Jones, meron ka naman dinadalangin? Wala tayo. Praise God. Yan. Kaya nga Kuya Enzo and Kuya Jet, we are, ganyan ang sabi ko, no? We are so, looking forward sa last topic natin kasi Kuya Enzo muna. Yan. Kasi may tanong si Kuya Enzo kanina, no? Mamaya, isingit natin pag Laro sound. Okay na. Yan, praise God. Ito Kuya Enzo yung tanong ko. Kuya Enzo, bilang isang 26-year-old man. Sure ka ba na 6 ako? Thank you. 7. Bumata. Kuya Enzo, eto yung gustong malaman. Meron ka ba na ano yung characteristic na hinahanap mo sa isang girlfriend? Meron bang biblical perspective pagdating sa paghanap ng isang Or girlfriend? future partner. Ako kasi siguro dealing ko to sa Lord at isa sa mga nakita ko sa Bible na na kapag niloob ng Diyos, diretso na agad.
Yung, Hindi na pwede ba kita maging girlfriend? Oo. Hindi. Ay, Will you kasi- marry me agad? Hindi ba siya impulsive tignan o Ay, diyan kaya natin kailangan ng matinding sa Lord. Ako ito naman yung stand ko. Kaya siguro ngayon, tingin hinihintay ko itong sagot ng Lord dito. Ako kasi kapag galing sa Panginoon, sigurado yan. Amen. Kapag ikaw ay connected sa Lord, alam mo, He will give you the desires of your heart. So, yung puso natin, ida-direct na doon, patungo doon sa desire niya para sa atin. So, alam mo, yung will ni Lord sa buhay mo. Walang Kristiyanong hindi alam ang will ni Lord sa buhay niya, mga kapatid, tandaan na yan. Na, alam mo yung will ni Lord sa buhay mo. Ngayon, sa akin, pagdating sa pag-ibig, malalaman ko siya na yon kapag nakita ko na siya. Tsaka si Kuya Enzo, lagpas na sa edad na magtatanungan ka na, anong favorite Oo. color? Anong favorite number mo sa electric fan? Sabi Diba? ko, actually, marami yung mga co-teacher ko kasi, tinatanong din ako na. Kasi nga, sa amin, sa mga teachers sa school na inaano ko, ako na lang yung walang asawa dun sa or walang girlfriend. Sabi ko, kasi ma'am, ako, ang stand ko dyan, darating ang pagkailangan ko na at kapag andyan na yung gagawin. Oo. Pero kasi Kuya Enzo, di ba? Sa Ay, panahon bago po ngayon- tayo magpatuloy sa Pero panahon ngayon, sige. may tinatanong lang ni Pastor Ramil, ano po yung tanong? Ang tanong po ay, ano yung hinahanap ng ating Kuya Enzo sa pagpili ng future partner? Oo. Pero siguro, siyempre, meron akong mga non-negotiable, tsaka non-negotiable. Parang babae, no? Pero kasi, ako, pinapahalagan ko yung sarili ko kung paano ako pinapahalagan ng Panginoon. At siyempre, hindi ako bibigyan ng Panginoon ng isang babae na hindi pinapahalagahan ng sarili niya. Diba? Kaya ako, meron akong standard. At sabi ko nga, kahit na tumanda ako, hindi ko ibababa yung standard ko kasi ito yung desire ko. Ito yung desire ng puso ko. Oo. Kasi Kuya Jet and Kuya Enzo, sa panahon ngayon, iba na yung ang gusto ko pa ng haba ang buhok, ayan, di ba, ganyan. Yung mga kalor ka na dapat, pero mga ganun Baka alam mo, ngayon, sobrang binago ng Lord yung perspective ko patungkol sa paghahanap ng partner at sa standard. Una, ako ito yung mahal si Lord. Pangalawa, hindi lang mahal si Lord, kundi mahal din yung kanyang mga salita. Yun. Nandyan ka comment. Yung bang hindi ka lang mag-share ng mga nakikita mo sa Facebook kasi alam mo na hindi biblical yun. Sabi ko nga Panginoon, kung ano man, sana tingin mo dyan, kaya yung mga talagang aral sa Bible, o kaya talagang hindi naman sa technical ni Pastora, pero yung bang nag-aaral. Malalim. Kumbaga hindi lang siya merong journal, meron siyang study. Medyo parang mahirap, pero ano ko meron ganito papasok ko Tapos, siyempre, kung mahal si Lord, siyempre, tayo naglilingkod yun. Yung kumikilos sa kanaan ng Diyos. At hindi yun magiging pabigat sa gagawin pinapagawa ng Diyos sa akin. Magiging katuwang mo ba? Katuwang. Kaya I will not address her as girlfriend. I will address her as a partner in ministry. Partner. Amen. In ministry. Magkasama kami gagawa. Magkasama kami kikilos. Kasi kung sa akin lang, that we adults,
Okay na ako eh. Na-enjoy ko yung pag-ipinata ko sa akin, okay lang. Alam na, strive yan. Kapag natin sa loob ko, okay naman, nasa pa kayo eh. Kasi lang pa nga yung nag-ano na, kuya, kasi na kayo ano, okay lang. Pero sa kalooban ng Diyos. Ayun, ayun. Eh, ikaw mo yan, ikaw mali. May itatanong pa ako eh. Ano ba? Means bilang mga Kristyano, yung standard ng mundo sa pagpili ng partner ay dapat hindi na nila natin standard. Ano na? Yung standard ng mundo pagdating sa pagpili ng partner ay dapat ba hindi na natin maging standard? Absolutely. Sobrang daming standard, sobrang daming principles ng mundo ito na sobrang saliwa sa sinasabi ng Biblia. Definitely. Sinasabi ng mundo ito na basta mahal mo, pwede na. Eh, paano kapag mahal mo kapag lalaki, kapag babae? Hindi pwede. Hindi pwede yun! Hindi maaari. Paano kapag sinasabi ng ano, kapag sinasabi mo na ano na to? Paano kapag halimbawa, ayun, 19 ka pa lang, hindi ka pa nga marunong maghugas ng pinggan. Oo. Tapos papasok sa relationship. Oo, sobrang nakakahiya. Sobrang nakakahiya ako sa sana pala yung pinuyan ko dito sa taong to. Sana pala yung pinuyan ko, yung ginas kong load sa taong. Sana pala. Sa Lord ko. Sa Lord na lang binigay. Nagpuyat pa ako. Ako, ginagawa ko yan dati. Baka mamaya na kapag ano, kapag Eto naman, Kuya Jet naman. Ayan. Kuya Jet, noong naghanap ka dati ng mga karelasyon, meron ka ba, for example, alam ko meron kang nababanggit mo dati, meron kang non-negotiables na binabanggit eh. Ano ba yung mga non-negotiables mo bago ka dumating kay Ate Abby? Uy, Ate Abby. Marami na kayo na parang anong puzzle? Bago dumating. Bago ka na-deliver. Ayan. Yung non-negotiables ko, halos kamukha rin kay Kuya Edson. Pero ang pinaka-common talaga yung mahal niyan ang Panginoon, higit sa lahat. Kasi katuksong yun eh, na makakasama mo siya sa ministeryo, na magpapakalalim siya sa Panginoon, na may lordship yung buhay niya. Ibig sabihin, yung buhay niya ay pinapasakop niya sa Panginoon. So isa yun. Pangalawa kong non-negotiable is yung family oriented. Mahal niya yung family niya. Kaya mahalaga na makita ng isang tao kung paano ba siya makitungo sa pamilya niya. Kasi balang araw, kung magiging kayo talaga at magiging mag-asawa kayo, ganun ka rin niya patutunguhan kung paano niya pinakikitunguhan yung kanyang pamilya. So, yun yung mga bagay na naaalala ko pa. At meron din akong kinata-turn offan. Ano yung mga bagay niya? Kasi madalas, di ba, sa mga ganitong pag-uusap, tinuturo natin sa mga kababaihan na huwag kang papatol sa ninja, sa nagpaparamdam. Pero ako, meron akong kinata-turn offan naman sa mga babae. Na sobrang taas ng walls. In such a way na hindi, gusto ko lang balanse yun, yung sobrang taas ng wall na parang pag kinausap mo siya, parang nililigawan mo na. Parang gano'n. Parang feel mo na, nililigawan ako nito kaya ako nakausap. Sobrang, alam mo kapatid, yung preserving yourself doesn't mean building up walls. It's okay to preserve yourself, pero in a way that is still gracious, that's still honoring, that's still respectful. Kasi sobrang, hindi ko lang, baka pet-peeve ko ngayon eh. Nakakausapin mo lang pero ang sobrang major turn off sa akin. Ako naman, akala ko doon sa wall na binabanggit ko kaya dyan, yung wall na ang taas ng standard niya. Hindi naman. Kasi maganda naman yung mataas yung standards. For me, that's good. Oo. Kaya lang, if you have that wall in a way na hindi ka na gracious sa brother mo, tapos may pride ka pa na liligawan mo lang ako eh. Alam mo yun, parang turn off siya sa akin. Somehow, nakikita ko naman dito yung other side na baka naman pinoprotektahan na lang yung sarili niya. Kasi marami talagang mga lalaki na mga mahilig mag-ninja.
Correct. Kasi, dati, ganun ako eh. Meron akong, kahit na sabi ng pastor, sabi ng mami, walang sa opposite sex pero dahil crush yung crush ko, Sinachat mo pa. hello, kunwari, ay, wrong set, nag-cancel. Ganyan. For me kasi, it takes discernment eh. Kasi hindi naman lahat ng lalaki manliligaw sa'yo. Hindi naman lahat ng lalaki may gusto sa'yo. You can easily pinpoint na may special na attention na binibigay sa'yo. And if that's the case, then i-build up mo yung walls mo. Talagang huwag mo kausapin kasi may spear mo siya eh. Pero, alam mo yun, parang sa lahat ng lalaki ganun ka, parang may pride na yun sa puso. Alam mo yun? Kumbaga, ibig sabihin, Kuya Jay, yung binabanggit ni Kuya Enzo kanina, ang isang babae at lalaki ay hindi pwedeng mag-usap kapag sila ay may nararamdaman sa isa't isa. Tama po ba, Enzo? Lalo. Ako dyan, ang stand ko dyan, at laging sinasabi ni Pastor at Pastora, huwag kang makipag-chat sa opposite sex. Kasi ang chat is private siya eh. Yes. It's different from talking to her na in a group setting, nasa church community kayo, na anong kailan ang gawain natin? Mga common na usapan. Ito pa nga, Kuya Jen, paano kapag may call sign na? Oo, iba na yan. Ibig sabihin, malalim na sila. Hindi naman kasama, halimbawa, Shobe, Hindi kaya, special friend. Alam ko yan, ho. Tingnan niya yung special friend. Future, Hindi kaya, yung minsan lang yung parang friend lang, pero deep inside, mas malalim. Yung mga ganyan. Paano na mga kapatid, maganda itong pag-usap kapag kasama namin kayo? Kapag nakikisama kayo sa ating pag-uusap. Kaya, muli ini-encourage natin ang bawat isa na please, po dyan sa ating comment section at magtanong kayo dun sa ating link. Amen. Kaya naman, magbabalik po ang Faith Talks, your faith in life matters. What is love? Sabi nila, love is blind. Sabi naman ng iba, love wins. Ngunit, ano nga ba talaga ang pag-ibig? 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Love bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. Advice I can give po para sa ating lahat ay yung maging kompleto, maging buo tayo sa Lord. Dahil siya lang naman talaga yung magkukumpleto sa atin at magbubuo. Siya yung buhay at unang nagmahal sa atin. Enjoy natin yung season na meron tayo. Kasi hindi natin kailangan hanapin yung magpupuno sa atin sa anumang bagay. Napapasok tayo sa relationship para lang doon, pero incomplete tayo. Dapat hinihintay natin yung tamang panahon. Sa age natin ngayon, hindi natin matatagpuan ang totoong kaligayahan sa mga jowa. Instead, ilaan natin yung time and energy natin para sa Lord. Isa sa mga love advice na gusto namin ibigay ay yung true love week. Kasi kapag sa true love, meron ding tamang panahon. Kahit nasa simpleng halaman o kaya prutas, diba kapag pinipilit maasim. So meron ka dapat tamang panahon na hihintayin.
That's why it's better na maghintay tayo sa tamang tao kesa magmadali ka at mapunta ka sa maling tao. True love waits. At ayan, welcome sa ating Faith Talks, where faith in life matters. Bago pala ako. Iba yung pakiramdam eh. Ayan. Paki-comment nga po kung nadidinig nyo kami dyan sa ating live. Yan talagang, syempre kapag live lang, hindi maiiwasan na may mga ganito. May mga technical difficulties. Kaya please bear with us and salamat sa mga nanatili sa live. Pasensya na rin at pag-pray nyo rin itong ating gawain. Pero tuloy ang gawain. Tuloy ang namin para sa'yo. Kumbaga, hindi siya hadlang para tayo ay matuto mula sa salita ng Diyos ngayong gabi ito. Oo. At syempre, doon tayo sa ating pag-uusapan. Saan nga tayo natapos kay Enzo, Kuya Jet? Doon sa pakikipag-chat. Ayan, pakikipag-chat. Dapat bang makipag-chat ang isang babae sa isang lalaki at vice versa? Nang may feelings sila sa isa't isa. Eh, paano naman kapag sinabi ng walang feelings? Pag walang feelings, for example, halimbawa ako, nakikipag-chat ako sa babae. Sino? Kasi, katrabaho ko, pag-work Kailangan. Pag halimbawa kay Enzo, ginagamit nyo for example yung ministry para makipag-usap kayo doon sa inyong gusto. Hindi tayo. For example, halimbawa, may gusto ko, may nagugustuhan ko si sister. Tapos ginagamit ko yung ministry o yung gawain para for example, ang ganda ng topic kanina. Kumbaga para makapag-build ka ng usapan, okay lang ba yun? Okay lang ba yun? Sa akin, kaya siguro masyado akong mahigpit o masyado akong strict. Pero ako talaga, as much as possible, walang communication ang babae at lalaki. Ngayon, paano kapag kailangan ng ministry? Kapag kailangan lang ng ministry. Kasi sabi ni Kuya Jet, kailangan ng discernment. Discernment. Ako naman siguro yung taga-balanse sa kabilang banda ni Kuya Enzo. Hindi kami magkaaway, hindi kami magkagalit, pero it's just that we have different views. Sa kanya yung nasa stricter side, nasa akin naman yung tingin ko on a lenient side. Pero may say ko totally sinasabi na okay itong gawin o ganyan gawin. Pero may instances, like for example, prepared ka na at prepared na rin siya. Hindi niyo may iwasan na alam mo sa sarili mo na may gusto ka na sa kanya. Alam niya rin sa sarili niya na may gusto. Siguro, you just have to get everything straight. Paalam ka sa pastor. Gawin mo yung tamang mga so that when you talk to her regarding ministry, clear yung conscience. Hindi wrong motive. Saka siguro, I am speaking siguro sa mga gaya ko na halimbawa, mahina ako sa emosyon. Siguro I am thinking na mahina ako bilang lalaki, mahina ako sa pakipag-usap sa babae. Kasi kapag ako ay napapalapit sa isang babae, nahuhulog ako, naffall ako. It just goes to show na there's no one-size-fits-all formula. For this specific, we really need discernment. Yes. We really need the Word of God. Parang Kuya Jet, natatandaan ko, may nabanggit si Kuya Enzo that time. Parang may nabanggit siya eh. Nung dumaan siya dun sa time na kumbaga, nagkakaroon sila ng communication, dumating siya sa point na binlock mo. Actually, sige, ito po kasi yung point of binan. Alimbawa ako, wala kaming chat-chat, pero sa mga status namin, alam namin. Ikaw yung pinatutunan. Ako yung pinakausap, at siya yung kinakausap ko. Malupet, Ganon, So, yun nga talagang alam mo pagka wrong yung motive mo. Alam mo. Motive! Yes! Alam mo kapag hindi clear yung conscience mo on a certain thing. Kaya it's a thing that will be discerned by those people who are involved. Yes. And also, huwag kayong magtago kasi alam nyo, may discernment din ang leaders ninyo. Alam nila yan. Alam namin. Kaya paparinigan doon sa status, sabi ni Maria. Tsaka mga yan din Kuya Jet, lang ba magsabi na
gusto kitang makasama sa future, or ano, I want to serve you, or I want to, kasi, gano'n kasi yung mga nangyari ko hihintayin kita. Ganon. Kaya, alam niyo na kung bakit ganito ako ka-hard in terms of relationship at pagpasok sa relationship. Kasi bakit? Naranasan ko at ayaw kong maranas din yung ganong hirap. Yung ganong kahirap na paano mag-let go, yung ganong hirap na paano mag-move on sa isang bagay na wala naman naging kayo, pero kailangan mo mag-move on. Diba, mga kabataan, please, be wise. Do not entertain your emotion. Do not steer love until it so desires. Correct ka dyan, Kuya Enzo. Ang gat na aga pa, mga kapatid. Kung alam mo, for example, na-experience mo yung gantong senaryo, gaya ng experience ni Kuya Enzo. You learn from his experience, you ask advices, ano ba yung tamang gawin? Kasi po, Kuya Enzo, nandun ako sa sitwasyon na na-experience mo. Siguro, Kuya Enzo, kaya mo siya na-experience para makatulong ka sa akin kasi na-experience ko yun ngayon. That's why, kung meron po mga... Na-experience na raw ngayon. Ngayon! Example. Example lang. Kaya sa mga kabataan dyan o young professionals, kung na-experience nyo po ito ngayon, there are people na alam nyo na makakatulong sa inyo. Lapit kayo. Andiyan si Kuya Enzo, si Ate Angel. Ito kasi yung Kuya Joms, isang dahilan kung bakit ayaw kong lumapit o magpakita kila pastor, kila pastora na ako ay in love. Kasi alam kong may mali. Alam kong sasabihin nila na hindi tama. Dahil gusto ko yung pakiramdam, gusto ko itatatago ko na lang. Which is hindi siya worth it. Mga kabataan, siya worth it. Tsaka yung alam mo yung kilig na ganyan, yung para bang hanggang doon lang siya. Hindi nga siya worth it na palalimin pa. Kasi alam mo, nag-umpisa ka na ng mali. Hindi malinis yung motibo mo, hindi clear yung conscience mo. At alam mo, pag tinatago mo ito, hindi ito nakalulugod sa Panginoon. Amen. Pero Kuya Jet and Kuya Edo, speaking of pakikipag-chat, pakikipag-usap sa social media, would you recommend or have you experienced dating online or gumamit ng mga online dating? Online dating application. Kasi ngayon, ang online dating na Messenger, Viber. Meron niya sa ML pa nagdiligawan. Actually, sa Facebook, meron lumalabas sa bago parang before February, lumalabas sa timeline ko na Facebook dating. Facebook dating. So, ang question is kung okay lang bang gumamit ng gano'n? Ako, mga kapatid. Siguro yung natin, yung sa lighter side. Ako naman sa medyo streaker side. Ako talaga, hindi para sa Kristiyano yung gano'n. Understand ko, hindi para sa gano'n. Though, may mga kakilala kong Christian na doon na nakalala yung kanilang boyfriend ngayon o girlfriend ngayon o yung kanilang asawa ngayon o magiging asawa ngayon. Pero para sa isang Kristiyano, sa isang malalim na Kristiyano, I think and I know that's not for us. Actually, for me, I agree with Enzo. Using dating app is an indication that you do not trust God in that aspect. Yes. Na ikaw ay dumidiskarte na sa sarili mo, na hindi ka na naniniwala, na sinasabi mo, Lord, ito yung faith ko, gagawa ko ng paraan para... But that's not it. Hindi, parang gusto ng Lord na succeed ka sa buhay, hindi loto yung paraan, magtrabaho ka, di ba? So, it's the same na, that's an indication na you trust that app more than you trust God. And in the first place, first stage pa lang, sa stage 1 pa lang ng entering into a relationship, wala na agad si Lord, mga kapatid. Paano pa kapag lumalim pa yan? Tsaka Kuya Enzo, Kuya Jet, may napanood ako napanood siguro sa Facebook 24 oras.
maraming online dating, online application na dating app, gumagamit ng dating app tapos kumbaga parang yun, doon na sila nagde-date, doon na sila nagkakaroon ng pagkakakilanlan, tapos nauuwi sila sa pagkakaroon ng sex out of marriage. Nako, di ba? Same sa ano talaga, isa yun sa danger. Kapag magkausap ang isang babae at isang lalaki. Oo nga, every platform pa yan. Alam mo, lalo na yung mga online dating app, it does not, kumbaga, it promotes false love na parang virtual lang ang lahat, no real commitment, no real passion, no real love. Kasi nga, iba kasi pag nanligaw ka ng personal kailangan mo lakas ng loob, kailangan mo ng effort, kailangan mong gumastos. Pero yung pag ganon, yung online dating app, lahat madali instant lahat Kaya pagka dumating yung pagsubok sa relasyon, madali rin mawala. Kasi hindi matibay yung pundasyon. Kaya hindi talaga, ito pa, hindi magandang platform yung online dating app kasi hindi rin siya safe. Paano pag nagkita na kayo tapos magnanakaw pala, hinold na pala, di ba? Kunwari, Kristiyano kasi merong verses. Oo. Bigla kang naalala, yung nagtanong last week na na-fall sa isang lalaki na puro verse. Puro verses yung pambala para makakit ka. Kuya Jet, what does the Bible say about having sex outside of marriage? Yung ano ba yung sinasabi ng Bible pagdating sa pakikipagkais labas sa pagiging kasal? Sabi sa Matthew, sabi sa 2 Corinthians, at 1 Corinthians 6 chapter 18 to 20, flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside his body. Yung sexual immorality na tinutukoy doon, sakop na ng lahat, meaning even sex outside marriage. Because sex is a beautiful thing. It's a gift towards a married people. Hindi siya para sa kahit sino. Alam mo mga kapatid, hindi tayo parang aso o mga hayop na kung sino yung makita natin ay gagawin natin. Sex is for husband and wife. Sex is not for two male person or two female person. Sex is for a husband and wife na yung union nila ay nang dahil sa Panginoon. Ibig sabihin, ikinasal sila. Kumbaga, it has something to do with purity din Yung purity na kasi laganap ngayon, pagdating mag-boyfriend, girlfriend pa lang, mahal mo ako, you give me your purity, di ba? Sa mga kabataan pa lang, so kami sa school namin, sa Makiling Integrated School, tumaas yung bilang ng teenage pregnancy. Which is nauwi sa pagpigil sa pag-aaral. Correct. Mahirap talaga laganap na siya. Ito pa sinabi sa Hebrews 13:4, sabi dito, marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Talagang may huhusgahan po. Kasi God gives high premium in marriage. Actually, yung unang himalangan na ginawa ng Panginoong Jesus ay patungkol sa isang kasalan. Kasi ganun yung pinahahalagahan ang kasalan. At alam mo kung mas palalalimin pa natin, yung marriage kasi ng isang wife and a husband is a picture of Christ meeting His bride. Yung pagsasama ng church, which is the bride of Christ, and Christ Himself as the groom. Picture yung marriage noon. Ganun katindi yun, di ba? Na kaya kami mga asawang lalaki, ang goal namin ay i-present ang wife namin as pure, blameless, sanctified sa harap ng Panginoon. Kaya kung titignan mo siya sa perspective ni God and ni Jesus Christ at ng church, ang goal ng marriage is Jesus Christ to present the church holy, pure, and blameless. And that's what He accomplished on the cross. At kahit sa langit, may marriage. The marriage supper of the Lamb. Amen. Grabe yun, mga kapatid, tayo yun Kung ikaw ay ligtas. Kuya Jeff, hindi ako na tayo dito sa mga tanong na keep asking questions dahil talagang dyan sa dito sa Faith Talks, talagang ito ay talagang interactive, collaborative, and then what do you call this?
Yun. Ended. And then, Interactive. Interactive, yun. So, unang tanong, ahang tanong. Dapat po ba magsabi talaga sa leader about love? Personal life ko naman yun, Kuya Enzo, Dapat ba ako magsabi? Ako naman yung nagmamahal. Damdamin mo naman yan. Ang tanong, dapat po ba magsabi sa leader about love life? Siguro, since si Kuya Jet yung merong asawa sa amin, I think si Kuya Jet yung sasagot ko. Siguro, babalik na lang tayo sa huling binilin ni Jesus. Sabi niya, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Father, Son, Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you. And when Jesus is here on earth, He taught about marriage. He taught about these things. He taught about purity. And kaya tayo nasa punto na ganito ngayon because may nag-disciple sa atin. Discipleship is not just about biblical knowledge. It's about life. Shared lives. Yes. And yung love life just happen to be part of life. Yes. That's why kailangan mo nang gagabay sa'yo, kapatid. Kailangan mo nang magtuturo sa'yo. Kasi kung hindi, ang mundo ang magtuturo sa'yo. Amen. Ganito ang love. Basta sa piling, gawin mo. Kaya ibabalik ka ng leader mo sa turo sa Bible. Ang kaso, Kuya Jet, kasi ngayon, marami na kapag hindi sumang-ayon yung leader niya, doon sa lakbo ng puso niya, magiging kontrabida sa leader. Hindi mo naman ako naunawaan leader Gagawin ko naman siyang Christian Oo. Siya ko naman ng God. Pinay-start ko na nga siya sa bahay namin Nagpe-pray naman kami together Oo, sa kwarto. Kasi Kuya Enzo, yung sagot, yung tanong niya, nasa ano, yung sagot sa tanong niya, hindi sa tanong, yung sagot sa tanong niya, nandiyan din sa tanong niya, kasi the fact na kino-consider mo siya as your leader, you give honor to your leader. Diba? Sinasabi mo din. You are acknowledging yourself under his or her authority, under his or her leadership, under his or her guidance. Sa leader yung tawag mo sa kanya, leader. Di ba? Pero how to reject a guy in a nice way ba? Girl. Kasi, may girl na din na ganun. Hindi, pero usually kasi girl ang nagre-reject. Diba? Pero meron akong meron akong nadinig na somehow good principle, a good perspective. Na ang sabi, na kapag daw halimbawa sa mga tatay dyan, di mga tatay, pero ang sabi, sa mga tatay daw, na kapag daw merong gustong manligo doon sa anak, ikaw ang haharap. Tama ba? Maganda. May ikaw ang haharap, tapos kapag humarap naman sa iyo yung tao, talagang nagpakatao sa iyo, humarap naman sa inyo, and then, tinanong na, yun, na gusto nga daw na manligaw sa anak, kung sasabihin ay, sige, pag-pray natin. And then, mag-pray sila ng anak ng babae, and then tatanungin yung anak niya kung talaga bang ayaw din sa lalaki. Meron pag-asa. Kapag wala tayong pag-asa, hindi daw babae dapat yung magsasabi na ayaw niya doon sa lalaki. Dapat tatay daw yun. Kasi he will be the shield of his daughter. Maganda yun. Ideally, ganun nga sana. Maganda yung ganun. Kaya lang, yung realidad ng buhay, hindi lahat nandiyan yung tatay, hindi laging available. Yung iba, walang pakiakol. Yung iba naman, parang, bahala ka dyan. Yung iba naman, sobrang lumako, sige, game. Diba? So, ideally, ganun. Maganda yung ganun. Pero kung babalikan natin yung tanong, halimbawa, between a man and a woman, na kung paano ba busted paano mag-reject. Hindi, kasi kung hindi mo talaga type, hindi mo naman pwedeng kung hindi siya pasok sa standard mo, simple lang, you just tell the person, wag mo siyang bibigyan ng false hope, wag mo siyang bibigyan, wag mo give mixed signals. Mixed signals, and also, wag mong tawag dito, yung dignidad niya, huwag mong alisin yung dignidad niya na ayoko sa'yo, pangit mo hindi ganon. You reject her in a way that will still be gracious and respectful na, brother, I prayed about it and hindi pa ito yung season para sa akin, pwedeng ganon. Or kung ayaw mo talaga siya, pwede mong sabihin na
hindi kasi nagtutugma yung values na meron ako sa kung ano yung pinahalagan. At kung hindi siya mag-agree doon sa mga binabanggit mong mga circumstances and reasons, that proves that the fact that you have made the right decision. Correct. Kasi immature, di ba? And also, baka wala sa tamang kaisipan. Tsaka, Kuya Jet and Kuya Enzo, napaka-importante na do not play with your emotions. Kumbaga, kasi uso din ngayon, Kuya Enzo at Kuya Jet, kapag for example, nalaman kung may gusto sa akin yung isang tao, you're taking advantage. Uso din yun ngayon. Diba? Tinitake advantage, may gusto sa akin yun, ang ganda na, pero hindi ko siya gusto. Pero gusto kong iparamdam sa kanya na gusto ko siya, pero ang totoo, hindi naman talaga. Ay, pangit yun. Paasok ka nun, boy. No. It's a no-no, lalo na pag ikaw ay Kristiyano at kabataan ka. Parang naglalaro ng feelings. Kumbaga, you are playing with fire. Tsaka may pananagutan ka sa Panginoon kapag ganyan yung ginagawa mo. So, tigilan mo na yan, kapatid. Paano naman daw ito? Kapag happy crush lang. Paano naman po kapag happy crush lang? Happy crush lang, wala kang ginagawang move. Ibig sabihin okay lang magka-crush. Crush, normal. Crush. Sa isang babae, kung ikaw ay lalaki, normal magka-crush kung ikaw ay babae sa isang lalaki. Ang hindi normal, pagkaroon ka ng happy crush lang sa kapwa mo lalaki, at sa kapwa mo, babae. Kinachat mo pa. Hindi happy crush yun. Ano yun? May motibo na yun. Ano yun? Sinful crush. Mukha bang huling gano'n? Hindi ikaw lang yung happy doon. Okay lang yun, happy crush. Kasi, ito yung tanong paano na po kapag happy crush lang? Okay lang po ba magka-crush? Okay lang magka-crush. Normal yan. Binigay tayo ng Diyos ng urge. Binigay tayo ng Diyos ng emotion, ng feelings. Ng desire. Na to jump in agad. Na, ay, crush ko to. Agad. No. God has given us the desire for us to prepare. Amen. Hindi para sunggaban agad na kapag nakaramdam ka ng gusto mo, mahal mo na agad. No. God has put those desires sa ating mga puso to prepare. Amen. Speaking of preparation, Kuya Jen and Kuya Enzo, may tanong dito, waiting ba kung may reservation ako for so many years? Considered as waiting ba yun kung meron ng reservation? For example, gusto talaga kita, antayin kita pag tayo ay 22 na, 23 na, magiging tayo na. Performance. Huwag lang daw, magka-crush ha? Asawa na. Kung may asawa ka na, pwede ba magka-crush pag may asawa na? Isa na lang ang maganda sa'yo. Oo. Wala lang mas maganda. Sana maganda. Waiting ba kung may reservation ako for so many years? Ano yung binabanggit mong scenario? For example, nag-usapan tayo, pag tayo 22 na liligawan kita. Hindi antayin mo, wag kang magkagusto sa iba. Habang yan ay ating iniisip na, basahin mo na ito comment di Pasara. Kapag meron tayo dyan mga faith bearers na kasama na nanonood, nakikinig ngayong Faith Talks, ito ay PG, parental guidance sa kailangan natin. Kaya mga nanay, mga tatay, mga please i-guide natin ito ating mga faith bearers na nakikinig. Lalo na, we're talking about purity as well, di ba? Kasi napaka-important na. Sige, mabalik tayo doon. Okay lang ba na waiting bang may consider kapag may reservation ako? Tingin ko, magkaiba kami dito ng stand ni Kuya Jen. Sige, tingnan natin. Baka parehas naman. Kasi sa akin ang waiting sa Lord's will, wala siyang taong inihintay. Meron siya nagugustuhan, pero hindi niya ipinupush yung Panginoon siya na. Sa akin, ang start ko doon, waiting ka, wala kang taong hinihintay, hindi mo pinag-pray na siya yung mapunta para sa'yo, but you are praying for a certain characteristic.
You are praying for, Lord, ang desire ko po sa partner ko ay yung hindi magiging pabigat sa ministeryo, na pag tinawag niyo ako sa full-time ministry, hindi ako pagkakanapan na, ano ba yan, mag-full-time ka pa, ganyan. Gusto ko maunawaan niya ako at kasama ko siya dun sa pinapakbang sa akin. Ano ba ganun? Pero, ano ba, sana po, si Kuya Jones po yung sa akin kasi ang gwapo-gwapo po niya, kasi po, pag po siya nag-pay-talks, ang gwapo-gwapo po niya, ganyan po niya mag-ano. Hallelujah. For me, the first one is waiting, but the second one is not. Tingin ko, manggagaling ako doon sa sinabi ni Kuya Enzo, yung waiting for the Lord's will. Na kung first and foremost, nagpangakuan na kayo before at magtatagpo kayo pag dumating kayo sa certain age, hindi will ni Lord yun. Will mo yun, di ba? Na pinapatsakan mo lang, Lord, pirmahan niyo na to kasi siya talaga yung gusto ko eh. Kung ikaw ay talagang naghihintay sa kalooban ng Panginoon, clean slate ka. Meron to na si Ella. So, not for a certain person po, yes. Wala kang dapat taong specifically na for me, Na inaantay, pero pwede mong ipag-pray. Pero pwede ba pag-pray? Siguro, dadating kasi sa punto ng buhay mo na malalaman mong siya na, pero hindi pa kayo. That's the time. Ano ba? Nireveal sa'yo ng Lord na si Abby na, o sige, siya na. Then, kailangan mo nang i-prepare siyempre yung sarili mo. At siyempre, yung timing mo para sa kanya. Kung nandun ka na sa level na yon na pinakita na ng Panginoon sa'yo na siya yung talagang, na makakasama mo. For the longest time, nagpe-pray ka lang, Lord, gusto ko godly. Lord, gusto ko hindi makakadlang sa ministeryo. Lord, gusto ko ganyan. Lord, yung kalooban niyo yung mangyari. And then, dumating yung panahon na nakita mo talaga siya. At alam mo din na approve ng community niyo. Kasi part ng confirmation yun eh. That's the only time siguro I can say, Lord, sana pagka po nanligaw ako, kalooban ninyo mangyari. Pero kayo maparangalan sa relasyon na yun. Yeah, ganda nun. Ang ganda nun mo na yung binagod kay Jet, na ang Diyos ang maparangalan sa relasyon na ito. So may certain may certain point lang, pero from the very beginning na nagka-desire ka, Lord, gusto ko siya, tingin ko hindi. May certain period of time that the Lord will confirm to you who that person is, and that's the time that you can pray for that person. So para kami naman doon. Eto kaya. Kakalasan mo doon. Hindi naman kami ng dalawa. Hindi, may pumasok sa isip yung tanong. Ano tanong? For example, tama yung sinabi, hindi kayo dyan, may confirmation, Ibig sabihin, hindi pa ako pwedeng mag-pray. Kung ako ay 15, 16, 17, hindi ko pa pwedeng ipag-pray ba yung taong gusto ko? Mag-focus ka muna sa Lord. Sabi nga kanila, di ba? Amen. Pero nalaman nila sa si Deacon Jen at si Brother Archie. Ano sinabi nga? Unahing Yung sa gawain. Hindi, yung sa pag-ibig sa Panginoon. Ayusin muna ang relasyon sa Panginoon. 17 years old ka, isipin mo pag-aasawa. Kami nga dito nila kayo jokes, 26 na, 27 na. Ang aming pang priority, paglilingkod sa Panginoon. Pero dumaan ako dyan. At ang natutunan ko, maraming mga bagay na dapat kong pagtuunan. Hindi lang yan. Amen. Praise God. Saka marami kang magagawa bilang isang single compared sa bilang may asawa. Lalo sa mga ministeryo. Mas mismo si Pablo nagsasabi na sana lahat kaparehas ko na lang na single para magamit ka sa gawain. Diba? Kasi ultimately, ang buhay natin ay hindi patungkol sa atin at sa pag-aasawa. Buhay natin ay patungkol sa Panginoon. Kaya kung ikaw yung mag-aasawa, siguraduhin mo na patungkol din yan sa Panginoon. Amen. Totoo. Sa mga stewards natin na manakikinig na kasi sila yung medyo mas malapit sa katotohanan eh. Please take note of that. Hindi dapat kayo mag-aasawa lang dahil sa maganda. Dahil si Sister Ay, nakita mo na nakataas ang kamay kapag nag-worship. No. Dig deeper. Magkaroon tayo ng mas mataas na standard. Hindi kalugihan sa atin. Kasi bakit? Kapag ikaw ay nakasal dyan, wala nang urungan, kapatid. Kapag wala nang, mali pala ako ng ginawang desisyon, mas maganda para sa sister, ganito. Hindi daw to parang kanin na pag napasok ay iluluwa. Isa yung sa mga na-realize ko na alam mo yun, sayang kapag na-waste ko yung opportunity na ibinigay sa akin ng Diyos para hintayin yung pinagkaloob ng kasama. Kung
ako ay bibigyan ng kaloob ng pag-aasawa. Kung hindi man, okay lang sa akin. I am satisfied. I am contented with what I have now. Amen. Praise yan. Alam mo, Kuya Enzo and Kuya Jet, no? We are, kasi ako, this, series na Tanong February, I have learned a lot. Kaya lang. Yung learning kasi may application. It comes with application. That's why, Kuya Enzo and Kuya Jet, we are asking and encouraging the married people married people, right? We are asking the married people dyan sa comment section, what are the advices or encouragement na pwede nyo i-share sa bawat kabataan and young professionals po. Ngayong gabi ito, mababasa po nila yan. Mag-share po kayo dyan sa comment section. Ano po yung ma-share nyo o ma-advise nyo para po sa mga kabataan, lalo na ngayon, so nalalapit na ang LCDF, ilang araw na lang. Talagang jump up tong February natin. Siyempre, habang tayo ay naghihintay doon sa pinapasabi ni Kuya Joma, di ba? Basta ako sabi dito. Naalala ko po, kwento ng teacher ko dati nung high school, yung friends daw po niya, high school sweethearts, tapos naging mag-asawa. Ano pong stand doon? Siguro doon sa high school sweethearts pa lang. High school pa lang, mag-jowa na. Totoo po bang sila na para nasanay lang sila na sila lang kaya nagpakasal? Medyo medyo mahirap kasi merong possibility na totoo at merong possibility talaga na they are in love. Pero ikaw ngayon, what is your thought about this? High school pa lang, sila rin nagkatuluyan nung bandang huli. Alam nyo kasi, mga kapatid, ang nakakatuwa sa Panginoon, sovereign siya sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, sa sovereignty niya, finactor in niya na, ibig sabihin, kinonsider na niya yung mga maling desisyon natin. At sabi sa Genesis 50:20, di ba? Sabi ni Joseph, you meant it for evil, but God meant it for good. Ibig sabihin, may mga kasalanan tayong magagawa, may mga maling desisyon tayong magagawa, may mga bagay tayong magagawa na hindi magiging kalugod-lugod sa Panginoon. But God can turn that around into something that is good. Pwede mo sabihin, yun naman pala di mag-jowa na ako ngayon. Hindi po. May wisdom din na binigay ang Panginoon. Na kaya natin ginagawa yung mga ganitong pag-aaral, kaya natin ginagawa para matuto na tayo sa kamalian ng iba, sa experience ng iba, na hindi na natin pasukin yun. Alam sa ganon, ma-maximize natin yung bawat season ng buhay natin. Kung mag-aaral ka ng maigi. Kung young professional ka, tumulong ka sa pamilya mo at maghanda ka sa mga darating na panahon. Kung ikay tatawagin sa paglilingkod, kung ikay tatawagin sa buhay mag-asawa, paghahanda. At pag dumating ka na doon at tawagin ka ng Panginoon sa panahon na ikaw ay mag-aasawa na, di handa ka. Naparangalan mo ang Panginoon sa lahat ng phases ng buhay mo, nung ikaw ay young professional, nung ikaw ay fresh graduate, nung ikaw ay college, nung ikaw ay high school, naparangalan mo ang Panginoon sa lahat ng season ng buhay mo. So it will fall under the sovereignty of God. The sovereignty of God, that even we have wrong decisions, we have failures in life, still God will mend those things for good. But it will not license us. It will not give the yung bang lisensya or what motivation na okay lang pala yun Sabi, di ba nga parang yung romance na mas sumasaga ng biyaya ng Diyos. When sin abounds, grace abounds all the more. Yun. Pero alam mo kapatid, kung may ganong mindset ka, pwede naman pala pwede naman palang gawin ni Lord Kung ganon yung mindset mo, it just goes to show na you're serving yourself. You're not into glorifying God with your life. Sabi sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or you drink or whatever you do
do it for the glory of God. So, hindi, sa ating mga Kristiyano, hindi pwede na. Ay, pwede naman pala eh. Pagaganday naman pala nila. Aayusin naman pala nila. Hindi pwedeng ganon. Every decision that we make, everything that we do, is an act of worship towards God. Kaya ang gusto natin na mangyari, syempre, yung magbibigay kaluguran sa Panginoon. And that also takes na gamitin natin yung wisdom na ibinigay sa atin. Amen. Praise you. Itong tanong na ito ay nasagot na natin last week. Pero ang sabi dito, ilang taon ba pwede mag-asawa? Wala namang tiyak na taon na sinabi, pero meron sa batas na tawag ng legal age. Ito ay year na 25 years old. Wala din na kailangan ng parents' consent. Pero, ulitin po namin, kahit ikaw ay bata o matanda ka na, kung yan ay binigay ng Panginoon, okay, Jet? Yan. Meron na bang gusto mo i-dagdag doon? Kasi meron pa nito next question eh. Sige, next na. Next question. Paano po if you are preserving yourself but you have a specific person in mind? Like you are preserving yourself para kay boy. Is that true? Totoo ba ang paghihintay yun? Ulit yung bandang gitna. Paano daw if you are preserving yourself? For example, I am preserving myself. Hindi ako nagbo-boyfriend. Or hindi ako nag-girlfriend. Okay. Sorry. Hindi ako nag-girlfriend kasi meron akong hinihintay na tao. At pinapreserve ko yung sarili ko para sa kanya. Ang tanong, is that considered waiting? Again, the only waiting in the Bible is waiting upon the Lord. Ang gusto natin sana ay yung hinihintay natin ay ang kalooban ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Kasi naintindihan ko naman, lahat naman kami titong tatlo, dumaan dyan na may mga tao kami na gustuhan, ganyan. Lalo na ako. Kasi siguro hindi ko masasabi, pero yung nararamdaman mo siguro ngayon, baka parehas na naramdaman ko before. Na feeling ko siya na talaga. Oh! Diba? Actually, meron din ako ganun eh. Oh, yun na nga eh. For a longest time, siguro nga, yung pinakamahaba kong relationship before, mas mahaba pa yung tinagal lang siguro, sabi kong preserving myself for her. And then, at the end of the day, at the end of the line, God says, let it go. Let it go. Panginoon, ilang taon ko hinintay ito eh. Grabe yung inibas kong pag-ibig dito, emotion dito, and then, let it go. Na minsan talaga, kailangan mong i-let go para ikaw mismo makalaya ka. Na ikaw mismo, kailangan mong i-let go para mas makita mo yung mas malaking plano ng Diyos na binabox mo kasi yung sarili mo sa Kanya. Oo. Meron dito. Ayan. Meron ako bo. Kasi ang hirap na, binabox mo yung sarili mo sa Kanya. Paano kung hindi siya yung kalooban ng Diyos sa'yo? Nasayang yung panahon. Nasayang yung dapat na inilalaan mo nang wala kang reservation all out sa paglilingkod. Yung pag-asa mo nasa Panginoon. Pero hindi ka makapag all out because you are preserving yourself for someone who is not sure. Which is uncertain. Na pag tinanong ka, sure ka ba na yan ay galing sa Lord? Hindi ka makasagot. Yo. Tinanong mo na ba yung mga leaders mo patungkol dyan? Hindi ka makasagot. Kasi bakit? You are just fighting for your emotion. Sa bandang huli, kapag tinanong ka kung kalooban naman ng Diyos yan, hindi ka makasagot. Why? Because it's all about your emotion. Kasi nagandahan. Kasi matagal na yung inyong pagsasama. Matagal na yung in-invest ninyong dalawa. Simula high school pa lang kayo. Pero ang tanong, if you really want to know God more, if you really want the will of God to happen in your life, leave it alone to God. Let God handle your everything. Ganito kasi bakit? Nasayang yung maraming taon. At nandami pa ako ng tao. Tama. Yun yung masakit na may nadadamay pa na. Oo. Kaya mga kabataan, please!
I urge you, in view of God's mercy, unahin mo si Lord. Nakakapaghintay ang pagmamahal ng pag-ibig. Unahin mo si Lord. Ito yung panahon ng mga kabataan, unahin mo si Lord. Mas kailangan kayo ng mga classmate ninyo, ng mga ka-work ninyo. Yung paghanap ng asawa, yung partner, sila ang may problema dyan, hindi ikaw. Department ni Lord yun. Oo, department ni Lord yan. Hindi mo hawak yung kapatid. Ay, sabi ko sa inyo, ganito po talaga ang heart ko. Kasi bakit? Ayaw ko kayong madamay. Ayaw ko kayong magaling sa akin. Ang dami-daming counseling nila pastor, nila pastora, ilang pag-iyak nila sa harapan ko, pero hindi ako nakinig. Tsaka isa pa ako yan, no? Yung mga patungkol sa mga bagay na yan, halimbawa, hindi mo maisuko, hindi mo ma-let go tong bagay na to. Yan yung, siguro sarami na rin ng tao na nakasama ko. Ito yung madalas na nawawala. Bakit? Kasi mas pinili nila yung sarili ng kalooban kaysa yung kalooban ng Panginoon. Hindi mo may tatanggi. Kasi you cannot serve two masters. Hindi pwede yung desire mo tapos yung desire ni Lord. Hindi pwede. So, ano lang based on my experience yung mga ganyan na hindi mabitawan yung mga ganyan, sila pa yung nawawala talaga. Hindi ko alam, baka may mga kakilala rin kayong gano'n, pero nakakalungkot na dahil ipinagpilitan nila yung sarili nilang desire, nawala sila sa pagdiling. At mga kabataan, uulitin ko sa inyo, hindi pagle-let go, hindi tamang pagle-let go. Yung sabi mo, magle-let go ka na, pero may mga pasulat-sulat ka pa, may mga pang, I will wait for you. Mga kabataan. Hindi yung pagle-let go. Kasi nandyan pa sinusulatan mo pa, di ba? May call sign pa kayo. May, nako, tigil-tigil lang mo. Nagigigil na rin. Sige lang! Nagigigil na! Ang ganda ng concept nung nagliligaw o nagsusulatan, no? Pero nagsusulat ang mga kabataan, Ay, mga kapatid. Amen! Praise God! Kaya naman mga kapatid, madami tayong natutunan. Madami kong personal natutunan. Hello kay kapatid na Eric, no? Yan. Si Diyos sumatang muna sa iyo. Lorenzo, abad blan sa master, sa payo, kwento ka ba? Si Diyos sumatang muna. Oo nga, no? Talagang madami tayong nakukuha ngayong gabi. At Kuya Enzo, bago tayo magpatuloy at before we come to an end with our with this program or this series ngayong gabi ito, pumunta muna tayo sa Japan. Punta tayo sa Japan. At Angel, punta muna tayo sa Japan. Ito po ang Dorpe Japan. Walk the faith, talk the faith, and live by faith. Hello mga ka-Faith Talks! As we continue with our series pertaining to love, alam niyo ba na ang pinakamahalagang utos sa Biblia ay patungkol sa pagmamahal? Ang Great Commandment na mababasa natin sa Matthew 22:37-39 ay pagbubuod ng 613 na mga kautusan na matatagpuan sa Old Testament. Number 1, love God with all your heart, soul, and mind. Number 2, love your neighbor as yourself. Kaya sinabi na mismo ni Jesus sa verse 40, on these 2 commandments depend all the law and the prophets. Maging sa 10 utos ng Diyos, ang unang 4 na utos ay patungkol sa pagmamahal sa ating Diyos at ang huling 6 na utos ay patungkol sa pagmamahal sa ating kapwa. Kaya patuloy lang tayo sa pagmamahal natin sa ating Diyos at ganoon na din sa ating kapwa. Kung atin itong gagawin, para na din natin nasunod ang kabuuan ng kautusan. Love God, love people! Muli, ako po si Ate Shell na nagsasabing, iba kapag nasa katotohanan ka. Bye!
Yan, ikot ko kayo dito sa rooftop. Nakakahilo. Shring. Welcome back sa ating Faith Talks, your faith life matters. Iba kapag nasa katotohanan ka. Kaya mga kababaihan, huwag kayong papayag na walang label. May clarity dapat. Dapat may clarity. Amen. Praise God. Love people. Praise God. Kaya naman mga kapatid po, alam ko po madami tayong natutunan at madami tayong nakuha sa series natin for this month, February, at hindi pa yan. Meron pa sa February 26. Ay, oo nga pala. Ano ba meron doon? Ano ba yung meron? Meron tayong LCDM Conference 2023. At doon nga yung makakarinig tayo mula sa doctorate degree patungkol sa waiting sa tamang panahon, patungkol sa pag-ibig. Kaya wag natin palampasin. Imbitahan natin ang ating mga klase, katrabaho, as long as they are single or young professional, they are welcome. Amen! Praise God! Kaya naman, bago natin, syempre kanina, ang dami nating natutunan mula sa ating pinag-share ngayong gabi, hindi tayo papayag, hindi tayo makakapagbigay. Amen. Amen. Kaya naman, papangunahan po tayo ni Kuya Kyle sa ating pong giving. Kuya Kyle, pasok! Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa namang magandang araw at sa tayo'y sama-sama na namang natuto ngayong gabi. Kaya bilang pasasalamat sa ating Panginoon, tayo'y dadako na sa pinakamasayang parte ng ating gawain. Ito po ang pagbibigay. Maaari lamang po ibigay ang ating kaloob through GCash account at BPI account na ating pong makikita sa ating mga screen. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa mga patuloy na biyayang inyong pinagkaloob sa bawat isa. Patuloy niyo po ito silang pagpalain, Panginoon. Ganun din po ang kanilang mga source of income, Panginoon. At dalangin din namin, O Diyos, ng lahat ng kaloob na ito ay magamit para sa iyong ikalalawak ng inyong kaharian. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. It's a prank! It's a prank po, si Brother Hector. Kamukha. Kala ko si Kyle. Kala ko nga si Dintong Dantas eh. Ay, kaboses. Akala ko nga si si DJ. Si Daniel Padilla. DJ. Ayan, yun syempre. Pahapon na tanong tayo bago tayo mag-end kay James.
Sa dami ng mga tanong, maraming tanong na hindi na tayo Sa LCDM na lang sa masasagot. SCD lahat, pero meron tanong dito, sabi hindi pa yan. Babaulin na. For Kuya Jeff, meron specific na pangalan. For Kuya Jeff, as married po, ano po ang ipapayo nyo o niya sa inyo, sa mga kabataan? Lalim no? Ako, may papayo ko sa mga kabataan, maghintay talaga tayo sa kalooban ng Panginoon. Kagaya ni Kuya Enzo, nakaranas din ako ng maraming kamalian. Pero kung, alam mo yun, kung may purpose naman ang lahat ng pangyayari, pero kung maibabalik ko lang ang Panginoon, sana, ay ang panahon, minaximize ko na lang yung season ko para maparangalan ng Panginoon. Magawa kung ano yung pwede kong magawa sa campus, sa trabaho, at sa kung nasang season man ako naroroon, na para pagka na-meet ko yung kung sino yung mapapangasawa ko, which in my case, si Abby, masabi ko na na-preserve ko yung sarili ko sa kanya na niloob ng Panginoon sa akin. At yun nga, iba yung nangyari sa akin. Nagkamali ako. May mga mali akong desisyon na nagawa. At salamat pa rin sa Panginoon na tapat siya at nagbabago ng buhay. Kaya sa inyo na mga hindi pa nakakapasok sa relasyon or gusto ninyo na ma-preserve talaga yung sarili ninyo, worth it ang maghintay. Worth it na pigilin yung inyong nararamdaman. At pwede mo yung burst of emotions mo, pwede mo yan isang guni sa Panginoon. Yes. Panginoon, imbes na sa ibang bagay ako naglalaan ng mga ganitong bagay, yung emosyon ko, 100% of me sa inyo na, Panginoon. Kaya nga, naalala ko na nag-worship tayo ng revival last time, yung verse na, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me." That includes my emotion. Bless His holy name. So, mga kabataan, lahat ng all that is within you, bless His holy name. Maghintay tayo sa Panginoon. Yung emosyon natin, ibigay na lang natin sa Panginoon. Hindi ko makita mo kung anong pagbabago ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Any message? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Lagi itong ginagamit ng mga kabataan, pang memory verse, pero ganun kabigat yung meaning na ito, na pag sinabing trust in the Lord, you will not lean on your own understanding. May mga bagay na hindi ka maintindihan, bakit kailangan mo isama yung leader sa love story, bakit kailangan sabihin sa leader, bakit kailangan approve si leader sa bet mong jowain, sa bet mong i-pursue, bakit kailangan na meron pa palang ganito, ba't pa kailangan ng proper process, ganyan, bakit kailangan ng waiting, bakit kailangan dumaan sa waiting, because everything, lahat ng prosesong ito, dadalhin tayo dun sa dakilang plano ng Diyos para sa atin. That's why we need to trust in the Lord with all our heart. And with that, let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, for you are the one who loved us first. That's why we can love others. Though we love imperfectly, Lord, yung pag-ibig namin sobrang imperfect na to. Laging may bias, laging merong pagkukulang. Pero Lord, salamat dahil kayo yung Diyos na nag-overshadow ng lahat ng mga pagkukulang namin. Your love covers the multitude of sin. Kaya Lord, dalangin namin gaya ng aming mga napag-usapan itong buong month ng February patungkol sa pag-ibig, sa love, sa courtship, even sa marriage, even sa dating, Lord. Lord, kalooban niyo po sa inyong mga anak na lumakad sila ayon sa inyong ninanais sa buhay nila. Lord, kahit man ito ay patungkol sa pagmamahal ng opposite sex, pagmamahal ng mag-asawa, pagmamahal sa magkaibigan, pagmamahal sa family, everything, Lord, dahil ang pag-ibig ay nanggagaling sa inyo. Kayo yung pinagmulan. You are the source of love. You are the one who is love. God is love, Panginoon, sabi ng inyong mga salita. That's why we can love others. Because that love
overflows sa aming mga puso. That's why, Lord, magagawa namin mahalin ang aming mga kaaway, magagawa namin mahalin yung mga hindi kaibig-ibig, at magagawa namin mahalin, Panginoon, kayo. Though, talagang may mga pagkakataon, Panginoon, na mas mamahalin namin yung ibang bagay kaysa sa inyo. Pero Lord God, we thank you for your grace. We thank you for your mercy. Na even though alam ninyo yun na imperfect yung pagmamahal namin, hindi nyo kami, Panginoon Diyos, hinahayaan na mag-fall in selfishness, Panginoon. Kaya Lord, gaya ng binabanggit ni na pa, Lord, lahat ng gagawin namin, we do everything to glorify, even to love others. Lord, we thank you. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Kaya naman, purihin po ating Panginoong Diyos. Napakadami nating natutunan patungkol sa pag-ibig, panliligaw, patungkol sa pagiging isang mag-asawa, at we are looking forward po sa ating panibagong series naman sa susunod na buwan. Ano bang natin series natin next month? Isang surprise yan, Kuya Enzo, at meron na tayo meron tayong series per month na talagang pag-aaralan po natin, at talaga namang sa susunod na buwan, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating pong mga parang malalim yata yung topic. Malalim ang ating pag-uusapan next month, at kailangan na ito'y importanteng ginagawa natin. Kaya ngayon pa lang po, we are inviting everyone po para po sa ating pong muling pagsasama-sama sa ating pong Faith Talks next month na agad yan. March 1 yata. March 1. Pagpatak ng March 1, ang ganda ng pag-uusapan po natin. Kaya po, we are inviting everyone po sa ating pong mga gawain, sa ating pong iglesia. Iimbitahan po natin ang bawat isa sa ating pong Divine Sunday Worship Service na ginaganap po every 8 a.m. po dito po sa ating sanctuaryo. At meron po tayong ginaganap na Monday Reflections. Every 5 a.m. po. At meron tayong morning devotions every Tuesday and Thursday. And morning prayer every Friday po. 5 a.m. din po. Kaya magpakasigasig po tayo sa ating pong gawain para po sa kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Meron po tayong mga faith start, kada faith groups, at meron po tayong mga Bible studies sa ating mga outstations. Kuya, baka may nakalimutan pa, Kuya Enzo. At syempre, kada Lunes ng gabi, meron din tayong family altar kung saan hinihikayat ang bawat pamilya na magtipon at pag-aralan ng salita ng Diyos at manalangin ng sama-sama. At syempre, reminder para sa ating Kingsmen and Courageous Women, meron po kayong collaborative meeting tomorrow night sa ating sanctuary. At syempre, muli, pinapaalala po namin sa lahat ng kabataan, yung stewards ka man, yung professionals ka man, yung kabataan ka nag-aaral ka sa school, ang ating LCDM Conference 2023, this Sunday na po yan. And kung kayo po ay hindi mabayad sa ating registration fee, 150 lang po para sa mga young professionals at 80 pesos para sa mga kabataan natin. Mga magulang, we do encourage you. We do encourage yung mga magulang. 80 pesos lang po ang babayaran. Ito naman po ay para sa inyong mga anak at ito ay kakainin lang din nila after nung conference, merienda. Kaya huwag niyo pong panghinayangan. Dahil yung po kanilang purity ay mahalaga. Priceless. Priceless yan. Hindi po dahil sa LCDN kaya sila magiging pure, but it helps. Makakatulong. Amen. And with that po, muli, ako po si Kuya Enzo. Ako po si Kuya Jones. At ako naman si Kuya Jeps. At ito po ang ating Faith Talks, your faith in life.